as the lawyer beside him when the news broke out yesterday. Go ahead po, Attorney Torion. Okay, para dito kay Noli De Castro, makinig ka ha, kasi ano ka nang-aano ka na naman. Well, it was really a surrender, no? It was Surrender. really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Nagkapag-usap kami and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings. Dito sa video na ito mga kababayan, malalaman ho natin ang reaksyon nitong si Marcos Jr. Diyan sa pagsuko na yan nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Itong si Noli De Castro talagang siya pa ho to sa mga matandang walang pinagkatandaan. Ngayon naniniwala na tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Panelo na isa uyan sa pinaka walang kwentang naging Vice President ng ating bansa. Talagang nasaktan ho yan nung binanatan ho siya ng gano'n itong si Panelo. Pero bago ho natin pag-usapan yung mga maiinit na kaganapan sa social media, grabe ho, napakaraming nangyayari. Apro dyan sa House of Representatives. Balik na ho sa original programming itong SMNI. Kaya administrasyon, umanda-handa kayo. Hindi na sila okupado dyan sa KOJC. Dyan sa KOJC compound. Ngayon talagang lahat ng issue at kalokohan na nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. mapag-uusapan na ho ng maayos. Nakadalawang issue kayo na hindi na pag-usapan Bagyong Enteng, Habagat, tatlo pala at saka itong si Alice Goo. Hindi nakapagbigay ng malalimang pag-aanalisa ang SMNI dyan sa mga issue na yan na nangyari sa mga nakalipas na linggo at araw. Ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad itong si Pastor Apollo Kibuloy, magkakaalaman na ho tayo. Kumbaga talagang original programming na ika nga. Yung gustong mangyari nitong si Marcos Jr. na mapatigil ang SMNI para hindi maging kasangkapan ng mga oposisyon sa papalapit na 2025 midterm election. Malabo ho mangyari yun, ika nga. Pero bago yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali ho sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para makasali ho kayo. Para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, bago natin panoorin ang interview na yan, itong si Atty. Torion para malaman ho natin kung anong kalagayan itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kamay ng mga otoridad. Pasadahan ho muna natin ang mabilisan ng mga maiinit na kaganapan sa social media. Unahin na ho muna natin itong kay Noli De Castro. Parang naniniwala na ho tayo ngayon kay Atty. Salvador Panelo na itong si Noli De Castro ang pinaka-inutil na naging vice-presidente ng Pilipinas. Kaya nga, anong nagawa mo siya nung vice-presidente ka, di ba? Kasi mga kababayan, gusto hong i-portray, gusto hong ipakita nitong mainstream media na to, na itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman nung sumuko. At yung kung sumuko man siya o nadakip siya, parehas lang naman yun. Wala namang pagkakaiba. Hindi ho. No, napakalaki ho ng pagkakaiba ng dalawang yun. Pagka ako kasi sinabing nadakip kasi Pastor Apollo Kibuloy, gusto ho nilang ipaintindi, gusto ho nilang iset ang utak ng mga sambayan ng Pilipino na lahat ng pang-aabuso, lahat ng kalokohan na ginawa ni Torre diyan sa KOJC compound, okay lang. Kumbaga, ginajustify ho nila yung mga kamali ang ginawa ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Ganyan ho, kaluloko, yung mainstream media na yan. Kaya, di ba sinabi ko naman ho sa inyo mga kababayan, i-check nyo ho yung inyong mga fina-follow, yung mga nakasubscription nyo, kung kanino kayo nakasubscribe. Dahil baka kung ano-anong feeds na ho yung napapanood nyo sa social media. Kung yung mga lumilitaw ho, galing sa mainstream media na to, naku po, kailangan nyo hong mabagabag dahil puro kasinungalingan no ang ilinalabas niyan sa social media at mainstream media. Ito, sa PNP o ISAP, sumuko, pareho lang yan. Hindi ho pareho yan, sir. Hindi ho yan pareho. Sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa ISAP, ibig sabihin wala ho talagang tiwala itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa PNP, DILG, kay Abalos, kay Marbil, at dito kay Torre. Kasi mga kababayan, malamang sa malamang, baka alam na ho, dahil nakita naman ho natin sa mga nakalipas na araw, na napakaraming kano at sa naging operasyon ho nila dyan sa KOJC compound, talagang hands-on kung tawagin, yung mga kano na to, Kaya natatakot itong si Pastor Apollo Kibuloy, kung sakaling madakip siya, gurgurin siya, point blank, o gurgurin siya kung saan siya makita. Kaya sumuko ho siya dyan sa ISAP. Ngayon naman, para doon sa mga mainstream media,
kinukondisyon ang utak ng sambayan ng Pilipino na hindi naman talaga sumuko yang si Pastor Apollo Kibuloy. Bagkus nadakip siya, mahihiya naman ho kayo sa mga pinagagawa nyo. No? Ang dami hong nasaktan, ang dami hong karapatan na nalabag doon sa ginawa ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Konting konsensya ho, konting simpatsya ho doon sa mga namatayan, nasaktan, nasugatan. Nalabag ang mga karapatan dyan sa KOJC compound sa ginawa na yan netong si Marcos Jr. Siyempre, kanino di naman gagalaw yang si Torre. Ibig sabihin, yang si Marcos Jr. natanga din ho siya kahapon. Blindsided ho sila, hindi ho nila alam. Base doon sa nabalitaan ho natin, ready na ho yung mga tropa, nakahawak na ho sila sa gatilyo. Talagang madugo ang magiging pagsalakay ni Torre sa KOJC compound kahapon. Yun ang nabalitaan natin diyan kay J. Guevara, no. Talagang naka-ready na daw. Naka-ready na daw yung yung mga pulis, yung mga tauhan nitong si Torre. Talagang gagawa na daw sila ng madugong aksyon diyan sa KOJC compound kahapon. Buti na lang. Kaya tayo kasi kahapon masaya ho tayo, no. Kasi hindi tayo masaya dahil nakuha ng estado itong si Pastor Kibuloy, dahil alam naman ho natin kung anong plano nitong administrasyon na to. Kung ano ho gagawin nila, malamang sa malamang gagawin niyang state witness, ituturo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ano na ho yan, given na yan. Kumbaga, sigurado yan, itatakbo ng na yan. I-offeran ng kung ano-ano itong si Pastor Apollo Kibuloy na maaabsuelto siya. Pero sa tingin natin, base dito kay Atty. Relito Torion, mahihina yung mga kaso sa kanya. Magaling naman yan si Atty. Torion. Hindi naman ho basta, hindi naman ko, at saka itong si Atty. Ferdy Topacio, hindi naman ho kukunin ni Pastor Kibuloy yan kung mahinang klase, at hindi naman ho siguro ilalaglag. Kaya yung theory na gagawing state witness tong si Pastor Apollo Kibuloy at kalaunan ilalagay yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabong mangyari ho yun. No? Isa ho yun sa mga wish ng administrasyon. Diba? Lagi ko natin sinasabi dito, marami ho tayong gustong mangyari sa buhay natin na hindi natin pwede makamtan. At isa din ho yan. At isa din ho yung pagiging state witness ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan i-DDN si Tatay Digong. Hindi ho yun mangyayari para sa Estado. Sa tingin naman natin, gurgurin nyo na yan si Pastor, hindi yan gagawin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base yan sa pagkakakilala natin kay Pastor Kibuloy, no? Hindi personal. Doon sa mga kanyang prinsipyo na nakikita natin sa social media. Ito mga kababayan, ano nga ba ang first impression? Kaya naman para dito kay Noli de Castro, malaki yung kaibahan ng sumuko, kung sa ISAP o PNP. Pagka sumuko siya sa ISAP, ibig sabihin, wala ho siyang tiwala sa kapulisan. Wala hong tiwala dahil nakita niyo ho yung pinagagawa nitong si Torre dyan sa KOJC compound. Parang naano lang ho parang sinabing ganito ni Pastor Kibuloy, nakita nyo na, kaya hindi ako sumuko. Tingnan yung ginawa ng mga kapulisan dyan sa mga inosente sa KOJC compound. Yan ang dahilan kaya hindi ako sumuko. Parang binigyan lang ho ng rason itong si Pastor Apollo Kibuloy para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ngayon ang nangyayari sa ating mga kapulisan. Ito, pakinggan natin itong si Ngagba, kung anong punto de vista niya. Sige, pakinggan natin. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other. Di mo sasabihin yung word na laging sinasabi ni Marbil? Ano, takot ka na? Arrested person. Yun, gamitin mo yung right term, baka mabatukan ka. And will respect his rights. And Respect his rights. Palakpakan ho natin. Alam mo pala ni Bangag yung respect his rights. Respect his rights. Protection order nga na ginawa doon sa mga member ng KOJC, di nyo rin respeto. Ngayon pa kayang hawak nyo yung si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan natin. Sir, alam mo, kung ano man lumalabas sa bibig mo, yun ang kabaliktaran na nangyayari. Sinabi mo, walang armas. Napakaraming armas. Di ba? Kung ano yung lumalabas sa bibig ng mama na yan, wag ho kayong maniniwala. Kaya, ang sinasabi ho natin dito, tignan natin. Okay? we will go through the process. The process will be transparent. Pa-process ka, di ka naman abogado. Wag ganon.
Everyone who is involved will be accountable. Well, huwag kang mag-alala, Mr. President, ha? Pag wala na kayo sa pwesto, lahat ng involved, naku po, accountable. Pati yung mga accountable din lahat yan. And we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. Wow, palakpakan ho natin. Kaya ikaw, Torre, umuwi ka na. Umalis ka na sa Davao. Huwag mo nang hintayin yung warrant ng ICC. Narinig mo naman ang amo mo. Our justice system is working, vibrant, to show the whole world. Palakpakan si Bangag. Kala mo, Torre, kala mo, ayaw pa daw umuwi niyang si Torre. Di umano, ayaw pa daw niyang umuwi dahil naghihintay pa ng warrant galing ICC. Oy, uwi ka na! Yung ating justice system is working and vibrant. Sabi nga nitong si Bangag, di ba? Ito mga kababayan, ganito ho kasi nungaling ito. Mamaya na ho ito. Ito na muna tayo. Yan ang pinaka-latest na picture nitong si Atty. Torion. Kasama itong si Pastor Apollo Quiboloy. Panoorin mo muna natin. Ito muna, punta mo muna tayo sa komite dyan sa House of Representatives bago tayo dumako dyan sa interview na yan itong si Atty. Torion, di ba? Pakinggan nyo ho anong sasabihin itong mga congressman na to dyan sa pag-surrender, pagsuko na yan itong si Pastor Apollo Quiboloy. Pakinggan nyo itong si Saldico. Game! Morning. First of all, I would like to congratulate the Office of the President, the family of the Executive Department for capturing the two most wanted. Two most wanted. Oh, tingnan nyo naman. Palakpakan nun natin itong si Saldico. Two most wanted daw. Okay, halinawin natin. Baka maligaw yung mga kababayan. Two most wanted sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero yung si Alice Goo, meron ho siyang contempt sa Senado. Pero balita ho natin, pag uwi pa lang ho niya dito, doon pa lang ho siya nakasuhan. Si Pastor Apollo Quiboloy, again, hindi ho natin siya pinagtatanggol at hindi ho tayo membro ng KOJC. Ang issue ho dito, yung mga kasong nakasampa sa kanya, hindi pa ho convicted yan si Pastor Quiboloy. At mga binuhay lang na kaso, nitong si Boying Remulla, ang mga kinahaharap ngayon, nitong si Pastor Apollo Quiboloy. Palakpakan ho natin ang two most wanted dito sa administrasyon na to. Ang galing, di ba? Ngayon, ito ho mga kababayan, mag-move itong mga congressman para courtesy, approval ng budget ng executive ng Office of the President. Magmumubo sila na approve na. Ito, tingnan nyo ang gagawin nitong mga makabayan. Di ba, ang practice ho talaga, base sa mga congressman na narinig natin, pagkatapos ho ng presentation ng dalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, pagkakukuha na sila ng budget dyan sa House of Representatives, automatic approval ho yan. Yung ginawa nila kay VP Sara, 'di ba, nung last hearing, pinaiyak ho sila lahat nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, yung treatment na ibinigay nila kay VP Sara, ayaw ho nilang gawin dito sa executive, dito kay Office of the President. Tingnan niyo ho gagawin ng mga aso nitong si Tambaluslos. Mismong amo ho, ikinagat ho nila. Magmumubo sila. Pakinggan natin. Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives, Long-standing tradition. Practice of the House of Representatives. Yan ang nga bang hirap sa inyo. Kay VP ganyan din. Mahalaga ho yan. Rules and tradition dyan sa House of Representatives. Pero kay VP Sara, walang long-standing tradition. Sa bagay, pinagulong ho lahat sila nitong si VP Sara, di ba? Tuloy. Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the office. Parliamentary courtesy kay Marcos Jr. Pinakamataas, 31 million votes. Pero kay VP Sara, 32 million. Walang parliamentary courtesy. Anak ng tokwa. Parang meron na ata kayong mali. May problema ho sa inyo dyan. Office of the President I object, and Mr. recognition of Chair. his distinguished role and significance in government.
Hindi pwede yan kay VP Sara. Wala nang tradisyon, winasak nyo tradisyon nyo. Tingnan nyo tong mga makabayang black. Hindi kayo ubra sa tradisyon. Binaboy nyo yung tradisyon nyo eh. Binaboy nyo, kasalanan nyo yan. Nag-iingay yung mga makabayang black. Gusto rin nilang scrutinize yung budget ng executive. Naku, yari kayo dyan. Pakinggan I natin. move that we terminate the budget Oh. hearing of the Office of the President. Is there a second? Oy, second sila lahat, oh. Galing na. Palakpakan natin ang mga crocodile na sip-sip. Ay, second. Loko-loko. Ay, second. Hindi, ay second. Ay 10,000 na kasi dami nyo dyan eh. Mga banwagon kayo, mga walang prinsipyo, mga walang paninindigan. The motion. Mr. Chair, Is there that makes any no ayaw objection. dyan, I object, Mr. Chair. Hindi. Objection. Wala nang tradition sa atin. Yung long-standing tradition, binaboy nyo kaya wala nang tradition. Kayo, parliamentary courtesy yung mga loko-loko. Yeah, Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process Yan, during banatan budget mo. deliberations. May pakinabang din pala kayo sa dyan. Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon yung deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. please Chair. take back your Noy, naku, pinagtanggol ho. Sino nagtatanggol kay ano? Kay Marcos Jr., kay VP Sara, binabol nyo, 32 million. Ngayon pinagtatanggol nyo. Take back. Ang kapal ng mukha mo, ha? Sige, tuloy. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on Tisha. Ay, ano pangalan itong congressman na to? Kala mo kung sino ka. Mr. Chair, sinabi yun ng Presidente, Mr. Chair. Mr. Chair. Ang cold. Yung ginagawa nyo kay VP Sara, ano yun? Tama ba yun? Yung mga pinagsasabi nyo kay VP Sara, tama ba yun? Ngayon, kayo na nag-aaway. Panoorin ho natin, palakpakan ho natin sila habang nag-aaway-away. Galing! Di ba? I move that we delete the statement nagsisinungaling ang presidente. That's Protektado. Gwardyado ng, hindi mga aso mga crocodile. Gwardyado ho ng mga crocodile itong si Marcos Jr. very unparliamentary. So move, Mr. I did not say that, Mr. Chair. O, kayo na nag-aaway. Sabi ko na, medyo haba to reaction said, video na to eh. okay. O, go! It would Please, depend order. on the actions of Oh, this order. committee, Mr. Chair. Yeah, but we have to delete Ano nga kasi pangalan nito? Si Tenko. Kalimutan natin ang pinidon, pero isa ko yan sa mga crocodile. Na, that portion where you're insinuating that there will be akala nyo siguro habang pinagtatanggol nyo si Marcos Jr. sa bayan ng Pilipino, ang galing naman itong mga congressman na to. Pinagtatanggol nila tong presidente, anak ng toko. Hindi ko ganun yung nagmumukha lang ho kayong mga ano mga sip-sip. pagsisinungaling if we follow tradition. No, because Huwag mong huli mo na yan. Huli mo na yung pagbanggit-banggit sa tradition na yan. Long-standing tradition, dalawa sa pinakamataas na opisyal sa pamahalaan, pag nagpunta sila dyan para sa budget, automatic, terminated. Approve kagad. Anong ginawa nyo kay VP Sara? Kayong mga congressman, binaboy nyo muna. Ngayon, pagka kay Marcos Jr. na long-standing tradition, palakpakan ho natin mga walang yan. and everything in the House is voted upon by the majority. So whatever the majority rules on does not mean that there is pagsisinungaling. It is just the will of Pagpaliwanagin nyo muna kasi. Huwag ganon. Mapupuna. Magmumukha kayong tanga sa sambayan ng Pilipino. Ito ang long-standing tradition sa mga naligaw, ha. Ito ang long-standing tradition, ha. Gusto ko lang hong idiin kasi alam nilang sabihin, eh. Gusto ko lang hong idiin. Yung long-standing tradition, yung dalawa sa pinakamataas na opisyal sa pamahalaan, President and Vice President, nagkakaroon sila ng parliamentary courtesy na kung saan pag pinag-usapan ng budget, automatic terminated ho yan. Pero kay VP Sara, binaboy-baboy ho muna nila. Huwag niyo sabihin hindi binaboy-baboy. Diba? Matakan nyo yun. 2025 na, budget ng 2023 pa rin kinakalkal nyo. Hindi na siya ang Department of Education Secretary. Issue pa rin ng DepEd, nung secretary siya sa DepEd ang pinag-uusapan. Ganyan ho kaloko yung mga congressman the na yan. majority by which a democracy performs. Okay? So since you have an objection, we will now divide the House. Ay, hindi.
pakinggan muna natin bakit nag-o-object sila. All those, yes. Yes, you're right. Oh. Kayo, para sa Makabayan Black, di namin kayo kailangan, ha? Di namin kayo kailangan. Hindi kami umaasa na mag-side kayo sa opposition kasi kami talaga totoong opposition ngayon eh. Di namin kayo kailangan. Kayo magsariling grupo kayo, munta kayo sa bundok. Tuloy. Mr. Chair. Paki-off sandali. Sir Mr. Chair. Chairman, there are 2 pending motions. So we are tackling the first motion, just to be clear. Point of order, Mr. Chair. Yeah, Itong sigarin biglang naging bibo, no? Nung panahon ni Tatay Digong, padimyul-dimyul lang yan pag mainhin lang. Pag ganun, okay po, Mr. President, ganun. Parang biglang umangas ka, madam. one motion at a time. Thank you, Mr. Chair. Wow, galing The ha. first motion is the motion of Parang the Vice Chair. yung tunog mo noong DOH secretary ka pa, ha? Ganyan na ganyan yung datingan mo, yung sa issue ng Dembak siya. Congresswoman Ching Bernos to Wag extend the ganon. parliamentary courtesy and terminate the briefing of the budget of the Office of the President. All those in favor, please raise your hands. Oh, yeah, syempre. Oh. Please have a Ayan ho lahat ng in favor. hand count. Grabe, ang dami, oh. Oy, attendance, Malacanang, attendance, yung mga crocodile nyo, bibong-bibo. Oh, attendance muna, attendance. Itong si, ano pangalan to? Yung naka-ube. Yung naka-ube, yung naka-pink. Ano pangalan to? Itong si, parang pumapalyahuwa tayo. Ano siya ngayon, ha? Nakapustura siya at hindi siya ang nagpipreside. 48 Huwag na are in bilangin. favor of the motion. How many are against the motion? Umiikot lang ang mundo, lahat yung mga yan. Pag nandyan na si VP Sara, kakampihan sa administrasyon. Ang unyango ho yan, 48 are against and 48 are in favor and 3 are against. The motion is carried. The budget of the Office of the President is hereby. Point of order, Mr. Chair. Point Yes, of what is the order point of- muna! Point of order muna. Anong point of Yes, order mo, Mr. madam? Chair. Mr. Chair, Section 104, questions of privilege, Mr. Chair. Questions of privilege are urgent matters directly and indirectly and principally affect. Oh. Yan. Binaboy nyo kasi. Yung kay VP Sara ngayon, binabalikan kayo ng mga aso na nangangagat dyan sa house. Yan ang mga yan, alam nyo yung mga asong pati amo kinakagat. Ano tawag doon sa mga yon? Ganyan ho, yung mga Makabayan Black. Anong tawag doon sa mga pagka-aso mo kakagating ganyan? Tawag doon, asong? Oh, yan ho, sila ho, ganyan ho sila. Kaya yung ginawa ho nila kay VP Sara, ngayon, inaani na ho nila. Palakpakan ho natin ang mga crocodile. Dito mga kababayan, ako naman ho tayo dito sa KOJC, no? Pakinggan ho muna natin kung anong latest na kaganapan yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito si Atty. Torion. Buong mundo Game. nakatunghay at nakamasid Ito. po sa update na ito. What's the real score for having Pastor Kibuloy came out at ano ba? Surrender, huli. At anong tamang kwento as the lawyer beside him when the news broke out yesterday? Go ahead po, Atty. Torion. Okay, para dito kay Noli Di Castro, makinig ka ha kasi nang-aano ka na naman. Well, it was really a surrender, no? Oh, surrender. It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang haharang, dadakpin. Ako, meron nang designated na police officer na dadakpin, no? Worried si Pastor noon because he did not want the situation really to escalate. Yun. And he wanted to check. Yun ho talaga ang naging moment para magdesisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? On his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan ha.
na he had to check on his people. So galing sa bundok, no, whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers, and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no, and ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinaka-importante. Mali na naman itong si Torre. No? Naku po. And he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan. Hindi yun totoo until September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami ng mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya, this has to end, and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin, kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable ito si General Silo. General Silo trusted him, but of course, since he is a member of the PNP, we had to katotohanan lang talaga, ha? Katotohanan, we okay. had to contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte, and then he Grabe, ang bibigat pala ng mga kliyente nitong si Attorney Torion. Mahusay ho talaga. Patulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng official ng ng ISAF, and then si Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday si Colonel. Ibig sabihin yung sinasabi ni Banat kagabi, yan din ang sinasabi nitong si Pastor Attorney Ruiz had to contact Tama. General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with with the higher ups, no? And General Francisco, no? And then meron pa siya mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the yung aeroplano C-130 from Manila, kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin para malaman ng taong bayan yung correct. katotohanan. And then yun na,
pumasok na Lahat ho ng kaguluhan na yan, kasalanan ho ni Benhur Abolo, sumobra ho kasi yung daldal niya. Sinabi nga, silent surrender ang gagawin eh. kami sa loob at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me kay Pastor at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa eroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami and yun nga sinabi niya hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings and he did not want the lawless violence to Pagpapakita lamang ho yun, no? Nakita niyo ho yung kaibahan. Kay Torre, kahit na magdusa kayo dyan, maghirap kayo dyan, yung mga pulis, nakita niyo ho, kahit natutulog na sa sahig, maaatim hong gawin nyo ng pamunuan ng PNP dun sa kanyang mga tauhan. Pero nakita niyo ho ang kaibahan nitong mama na to. Again, di ho tayo membro, hindi ho tayo panatiko o kung ano pa man. Pinapakita ko lang ho dito yung dalawang magkaibang karakter ng dalawang individual na to, yung mga nasa pulis at KOJC. Nakikita ho ni Pastor Kibuloy, lugar na nila, naaabuso sila, maraming nasasaktan, maraming nayuyurakan na karapatan. Para sa mga tauhan niya, hindi man para sa kanya eh. Pero itong mga PNP, dyan sa pamumuno ni Ton Sitore, matulog kayo sa sahig, walang maayos na palikuran, amoy putok na kayo, kung ano-anong, kuha nyo, yun. to expand further, and he wanted to end it and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, I don't know how he did it. Pumasok siya doon and then he met his he met his leaders, no? So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no? Sunod kasi kami sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral. Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Attorney, last follow-up para makapag-interact po sa inyo, si Brother Admar at si Brother Franco. So hindi totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel at hindi totoo na gumawa ng tunnel at bunker the way it is now being presented nila na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, gumawa ng illegal na pagkubkob at illegal na mga gawain at naging miniro ang mga pulis. And huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandun na si Pastor sa loob na nagkakaroon na ng proseso ng surrender and up to the final moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha?
Ayun po ang katotohanan, no? Kasi Okay, ibig sabihin ho, yung pag-post nitong siguro na-informahan na ho itong si Abalos, classified, hindi mo na pagsabi ha, silent surrender ang mangyayari. Hindi nyo ako sinama sa sa negotiation ha. Sige, ito, anong silent. Nahuli na po si Pastor Apollo Kibuloy. Ganun ho kawalang iyayang si Abalos. Kaya naman mga kababayan, huwag niyong iboto sa susunod na eleksyon. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Magkita-kita ho tayo mamaya. Budget deliberation ng OBP. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Mali natin ng Pilipinas. Kung hindi nyo po napanood tong video na to, click nyo lang ho dyan sa baba. Yan ho ang pinakalitas sa upload natin. Maraming salamat ho. Mali natin Pilipinas.